Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw po mga kauntahan. Welcome po sa isa na namang makabuluhan at masayang episode ng People's Court. Kamusta po kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po muli ang inyong abogadong si Attorney Al Jumrani at syempre pa hindi pwedeng mawala ang natatanging si Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi Judge! Hi Attorney Al at hello din po sa ating mga kahuntahan. Welcome to another informative and fun episode of People's Court. Ito na po yung last episode natin for the month of August. Tapos next natin, September na. Ito po muli, si former Judge Jing Oyenko Nolasco, isang dating hukom. At hatid po namin ni Attorney Al ang isa na namang episode na siksik, liglig at umaapaw sa impormasyong legal. Yes, ang paksa natin ngayong araw ay mga kauntahan ay isang panukala pa lang ng Kongreso pero ngayon pa lang ay hati na ang opinyon ng sambayanan. Why not? If signed into law kasi, this bill will change our personal and family laws, lalo na ang batas sa kasal. Tama, Attorney Al. Kahit isa pa lang itong panukala, di ba? At hindi pa isa sa pinal at nagiging batas, we need to join in the conversation, yes. Di ba? Makisawsaw. Para tayong mga mema. Dahil malaki magiging epekto nito sa ating batas, lalo na nga sa family code. And actually, mga kauntahan, it's the first time na gagawin natin ito, di ba? Yes, first time. Na ang i-discuss natin, hindi pa batas, bill pa lang. Kasi nga, importante. Ganun siya ka-importante. Diba? Kung ano itong panukalang ito, i-reveal natin yan mamaya. Samantala mga kauntahan, napanood nyo ba ang previous episode natin na usapang PI o Preliminary Investigation kasama si Taguig City Prosecutor Dave Go? Magbalik tanaw tayo. Roll VTR. Maintindihan din natin na hindi na po pwede yung pagsasampa ng wala lang basehan. Kailangan may ebidensya ka na sa lahat ng iaakusa mo sa tao. Maraming salamat sa ating production team for that highlights video. And of course, maraming salamat din kay Prosec Dave sa kanyang pagpapaunlak sa ating imbitasyon kahit na sobrang busy ng schedule niya at yun na nga nagkaroon ng pagbabago, no? At maganda kasi yung pagkakaguest na napaka-timely dahil bagong-bago itong Department of Circular number 15. Yes. At nakakatuwa rin kasi may na-discover tayong another side, the fun side of Prosec Dave with that episode. So next time ulit ha, Prosec. Correct. Now, Attorney Al, ano ang takeaway mo from that episode? Okay, thank you Judge Jing at thank you din kay Prosec Dave sa kanyang napakalinaw na paliwanag ng topic natin last week. So ang takeaway ko from the new rules on preliminary investigation ay yung matter ng case build-up na gagawin after the filing of the complaint but before the prosecutor will issue a subpoena to the respondent. Ginagarantiyahan kasi nito na only the meritorious cases will be allowed at para hindi rin maharas ang respondent ng mga walang saysay na reklamo. Diba? So how about you, Judge? Ano ang takeaway mo from that episode? Thank you, Attorney Al. Ang takeaway ko naman from the new rules ay yung quantum of evidence in preliminary investigation. Kasi nga ito yung isa sa mga ano nga ba? Ano yung proper term? Controversial? Or radical? Radical, ayan. correct. O, yun siguro, no? Mas radical kasi. Kasi nga, mula dun sa dati na probable cause, no? Yun yung Ngayon ay prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Yun ang quantum of evidence sa preliminary investigation stage pa lang. Tapos maliban pa ron, kailangan na ring i-assess ng investigating prosecutor ang admissibility, credibility, and capability of being preserved nung ebidensya. Kaya kung dati ay masasabi nating mababaw o provisional lamang ang assessment nila at sa korte na lang magpapatunayan ng kaso, di ba nga yung sinasabi, this matters best threshed out in the course of the trial. Ngayon, dapat ay sapat at matibay ng evidence at makakasiguro ng conviction bago ito isampa pa sa kaso. So, ang thinking ng investigating prosecutor, pag ito ba napunta sa kaso, sa korte, with this evidence that I have,
mapapakonvict ko ba yung accused. Yun na yung mindset Correct. nila. Yun. Dati kasi sasabihin lang na the technical rules of evidence do not apply. Yes. So yung kahit mga photocopies pwede. Oo. Yung mga hearsay nga pwede, Yes. 'di ba? Kasi yung matters kasi best, pwede oo. namang pagdating ng kaso sa korte, i-present mo yung witnesses, Yes. i-present mo ang original. Yes. Pero dito pa lang kailangan Yan yung na. original document, tapos yung mga witnesses mo, yung mga nag-execute ng affidavit, kailangan may personal knowledge na. O, So, diba? mas mabigat na. Mas mabigat. Oo. At Correct. bago pa nga ipatawag yung respondent, ang kumbaga sa case assessment, titignan na agad yun, di ba? Kaya malaki tulong talaga yung episode na yon. Oo Kasi nga, totoo. hindi lang siya helpful para sa mga practitioners, sa mga tao, sa mga litigants, pati na rin yung mga prosecutors Oh, na yes. kailangan din ng who needed more explanation than just reading the rules. Yes, kasi nga ang ganda rin ng pagkakapaliwanag. Ang Correct. simple ng pagkakaliwanag ni Prosec Dave doon. Ayan. So, thank you very much, Judge Jing, for that great, diba? Great and wonderful. Great. And of course, thank you rin, Atty. For that great and wonderful takeaway. So mga kauntahan, kung hindi nyo po napanood ang episode natin na yon at or any of our previous episodes, or di kaya ay gusto nyo panoorin uli, ang lahat ng episodes natin ay ina-upload sa FB page and YouTube channel ng People's Court. Para mabilis, hanapin nyo lang ang GNN People's Court and click on the episode that you want to watch. And sana po lahat ay naka-like and follow na sa FB page and nakasubscribe sa YouTube channel ng People's Court. At syempre, bukod sa panonood, please feel free to share and forward our episodes sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala nyo na sa palagay nyo makikinabang sa episode na yon. Lalo na po sa mga law students, bar reviewees at miyembro ng lupon sa barangay, among others. And mga kauntahan, mas mainam na abangan at mapanood ninyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV tuwing Sabado ng 7 p.m. sa One Media Network, which is the new name of GNN. May replays din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network buong linggo sa iba't ibang time slots kung hindi ninyo naabutan ang premiere airing nito. Mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28 at sa iba pang cable providers sa iba't ibang probinsya, pati na rin sa UHF Channel 47. Yun nga lang, yung sa Sky Cable, pagdating sa hotels kasi, iba-iba pala. Doon sa last na pinagstayan namin, Sky Cable din eh. Channel 40 siya doon. Hinanap ko sa 73. Bakit kaya ganun? Ewan ko. Basta po ang makakasiguro tayo, pag Sky Cable, at yung iba, nandoon ang One Media Network. Hahanapin nyo lang po. Isa lang yata ang cable provider na hindi tayo carry. Hindi carry ang One Media and that Network. is Signal. Bitter ako kasi Signal ako eh. Ganun talaga din eh. Anyway, at kung speaking natawa. of, di ba? Pagiging Speaking bitter ko sa of, Signal. ayan. Yeah. Kung mamalapag mo kayong cable or di kayo nag-iisip magpalit ng cable provider dahil wala nga pong One Media Network sa current cable provider nyo, katulad ng nabanggit ni Atty. Al, we highly recommend po na kumuha kayo ng GSAT para po may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network, katulad po ng People's Court, but also po to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya naman po ibisitahin nyo ang social media accounts ng GSAT, katulad po ng Facebook page nila na at GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pa ang matututo tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Remember, Judge Jing, Okay? knowledge is power and sharing is caring. Yan. And again, maraming salamat po ulit mga kahuntahan sa walang sawang panunood at suporta nyo po sa People's Court. Special thanks din po sa mga nag-share na ng ating episodes at maraming salamat po in advance sa mga mag-share pa lang. And with that, it's time na Atty. Al for a special shout-out to some of our kahuntahans. Yes. At sino nga bang babatiin natin today, Atty. Al? So, Judge, last week mga kauntahan natin sa Facebook. Okay. So, ngayon, mula naman sa YouTube. Ayan. Sa susunod, mula na sa Telegram. Na joke Okay, lang. sa TikTok. Sa TikTok. At Oo, saka sa ang Grindr. Dumami yung followers. Natawa ako sa example ng Grindr. Tapos mga kauntahan natin sa OnlyFans, mga ganyan. Joke lang, wala po kami
may ano doon. Oo, hindi po At saka hindi mo alam yung OnlyFans. Hindi ko alam Why yung not? OnlyFans. Anyway, sa search mo na lang. Baka sige. mamaya bigla kang mag-subscribe doon. Ano yun? Okay. Napaisip tuloy ako. Napaisip tuloy. Okay, so anyway, as we were saying, mga counta natin sa YouTube. Okay. Ayan, tsaka sa TikTok din nga pala. Yun nga sabi, batiin nyo lang kami sa YouTube. saka Babatiin sa namin kayo. YouTube and TikTok. Ayan, At saka babatiin namin kayo Facebook. dito. At saka OnlyFans. Anong pa yun? OnlyFans na ng OnlyFans. Hanapin ko O mga nga kauntahan, yan. paki-comment down below no, dito sa episode na ito. Turuan nga natin to si Judge kung ano ba yung OnlyFans na yan. Okay ba yun? Baka hindi. Nako, baka maano tayo Ba- dyan Okay, anyway. It's up for you to discover. Okay. Anyway, over 18 lang naman pwede dun eh. Oh, Oo, so over 18 ka shucks. naman, di ba? Hindi, 7. Hindi. 17 ka pala. Okay, anyway, naghihintay na ang ating mga babatiin. So, una natin babatiin, countahan natin sa YouTube na si @Reynaldo Lanohan 759. Nag-comment siya sa episode 86 on Cam at JDR kung saan kasama natin si Court of Appeals Justice Selma Alaras. Okay. Sabi pa niya sa comment niya, thanks, very informative. Ayan. So, thank you din, sir, @Reynaldo Lanohan 759. Please continue to watch and support People's Court po. Yes, maraming salamat po sa inyo. And hi ulit kay Justice Selma. At sana Mag-guest siya ulit. mag-guest ka sa amin ulit. Correct. Yun, I hope you feel better and I wish you all the best and good health. Yan. Yeah. Our next shoutout naman is para naman sa kahuntahan natin. Sa YouTube din na si Rosel Maderse 5639 na nag-comment naman sa episode 66 on the Maceda Law, kung saan nakasama naman natin si Attorney Janet Habana. Sabi niya sa comment niya, very helpful topic and clearly explained by Attorney Janet. Yun. So thank you po Ma'am at Rosel Maderse 5639 for your comment. At makakarating po kay Attorney Janet. So hello ulit sa iyo Attorney Janet at mag-guest ka sana ulit sa amin dito sa People's Court. And of course, sa mga in-special shoutout po natin, please continue to watch and support People's Court po. Ayan. So thank you very much to both @Reynaldo Lanohan 759 and @Rosel Maderse 5639. At sa iba pa natin mga kauntahan, please keep your positive comments and feedback coming dahil talaga naman po nakaka-inspire. And abangan nyo po ang pag-shoutout namin sa inyo sa isang future episode ng People's Court. Yun. And with that, mag-personal shoutout naman na tayo, Attorney Al. Yes. At dahil nauna ka last time, ako naman ngayon. Ganda. Parang declarative. Ako naman ngayon. Talaga hindi mo na ako binigyan ng choice. Oo, na parang hindi tinanong, ako naman ngayon ha, hindi nagpaalam. Yes. Talagang ako naman ngayon. Yun. So, ang gusto kong batiin naman, kasi nga August 31 na. So, September na. Yes. At yun, nabanggit na rin naman natin last week. Uulitin lang natin na God bless po sa lahat po ng mga kukuha ng 2024 bar examination sa September 8, 11, and 15, 2024. Lalong-lalo na po kay Barry. Yes. So, talaga mag tayo ng hashtag, no? Hashtag go Barry. Ayan. Ayan. Siyempre po, kalmado lang po ang nanay. Mukhang hindi. Kalmado na ba yan? Oo, kalmado. Yan ang kalmado mo. Oo, hindi, pag pinag-pray. And you know that we are praying for you. At hindi lang po para kay Barry, of course, kundi sa lahat po ng mga estudyante namin ni Attorney Al at lahat ng mga kakilala namin na kukuha ng bar exams. Last na lang kasi, kumbaga 1 week na lang by the time that this episode is aired, 1 linggo na lang. So ito po yung period na kailangan talaga dasal at effort pa. Yeah. Kumbaga, hindi pwedeng puro dasal lang na Effort. hindi naman na kayo mag-e-effort. Mag-effort at magdasal. And tanungin nyo po, 4 questions kasi yan napanood ko to kay Father Dave Concepcion. Pag ganyan daw, una mong tanong, nabasa mo ba lahat? Yan. Pangalawa raw, naintindihan mo ba yung binasa mo? Yan yung mga pang self-questions na to. Pangatlo, naalala mo ba or maalala mo ba itong binasa mo? At pang-apat, may i-apply mo ba itong binasa mo? Kumbaga, pag may tinanong ba tungkol dito sa binasa mo, may i-apply mo ba yun? Masasagutan mo ba? So, yun daw yung 4 questions na tatanungin nyo sa inyong mga sarili, lalo na nga, last week na ito, no? Correct. So, nabasa nyo ba lahat?
Naintindihan nyo ba, binasa nyo, naalala nyo ba? At masasagutan nyo ba mga tanong tungkol dun sa binasa nyo? So, napakaganda ng advice. O, diba? Grabe, Practical. Yes, very practical. Saka tama nga, ito na nga yung last, kumbaga sa karera, ito yung last lap. Oo, last lap na to last stretch. Oo. Okay, bigay nyo na talaga. Yes, diba, kung go, napapanood go, nyo yung sa Olympics, yung iba nire-reserve nila talaga doon sa Yes, last. oo. Tapos akala mo yung, pati sa swimming actually, like, napapansin ko yan, lalo na pagka-relay or whatever, iba-ibang para stroke ba tawag nun? Yung sa pinakalas talaga, binibigay talaga yung all the best last, effort makikita mo na lang para akala mo jet or bullet yung diba? Diba? So kaya nyo rin yan. Pero sa inyo, hindi naman siya physical, pero mental talaga. Yes. Kaya kailangan din talaga ng rest. Oo. Yung brain dapat i-rest. Correct. Huwag niyo pong pababayaan ng mga sarili niyo. And of course, we are praying for you. At yun na nga kasi, lalo na ngayon, tumataas din ulit ang COVID. Yeah. So we pray that all of you are protected, na wala naman pong maging hindrance doon sa inyong pagkuha ng bar exams. Nothing will prevent you from taking this 2024 bar exams. Yes. Thank you very much from Saint Marjorie. Okay. Thanks, Judge. So, hello again and good luck sa lahat ng mga kukuha ng bar exam this September. Okay, so ako naman, gusto ko batiin ng belated happy birthday ang aking pinsan na si Ate Annabel Muhammad last August 24. Also belated happy birthday to my dear friend Jens Krishna Rivera na kumari ni Prosecutor Miles Ferrari. Talaga? Yes, Nice. super kumari Small sila dalawa. world. So kaya happy birthday or belated happy birthday Jens last August 29. So hope you both had a wonderful birthday celebration and wishing you more birthdays to come. Ayun. So, happy birthday po sa mga binati ni Attorney Al. And with that, it's time to reveal our topic for today's episode. Now, binigyan na namin kayo ng patikim sa simula ng show kung anong pag-uusapan natin today. Gaya po na nabanggit namin, first time namin gagawin to sa People's Court na pag-uusapan natin ay hindi pa batas, no? Hindi rules, hindi existing guidelines, kung hindi panukala. Natiyak na magbabago nga sa ating batas, lalo na pagdating sa kasal. Correct. Ano nga ba ito ni Alan topic natin today? I'm sure na naintriga ng ating mga definitely. Mga viewers. Yes. Meron pala second. Sorry pala. Nakapababautiin. Hindi, bigla ko naalala. No. Na sabi ko kasi it's the first time na mag-usapan natin ng isang bill. Hindi ba to first time? Hindi pala. Naalala ko, yung Soji. Si Atty. Falsis. Sabi ko kasama natin. Si Dean Rocky. Si Dean Rocky pala. Si Tama, Atty. bill pa Falsis pala yun. Okay, so ito. LGBTQIA+ rights. Correct. So yun, kasi Soji naman is talagang 20 years naman na ang tagal-tagal. Ito naman yung isa pa, na ganun din, matagal din, di ba? Correct. Grabe, no? Naalala mo pa talaga. Sana hindi mo nalang binanggit para, di ba? Parang first time. Parang first time pa rin, no? Ganyan po talaga mga kauntahan kasi ano siya, very honest yan. Very honest siya. Kaya hindi talaga siya marunong magsinungaling. Kahit halimbawa sabihin, nakapunta ka na ba ng Wolfgang? Tama, di ba Wolfgang yung Wolfgang Steakhouse. Yung steakhouse. Siyempre, nakapunta na. Hindi pa. Sabi, hindi pa. Para lang malibre siya. Pero totoo talaga nun. Nakapunta na siya. Tapos kaya pagdating doon, actually, hindi ko talaga kaya magsinungaling. Galing na ako dito last week. Hindi pa. Totoo, hindi pa ako nakapunta. Hindi pa ba? Ikaw siguro nakapunta. At wala akong plano. Unless may manglilibre sa akin. Ako rin. Yeah. So, maghanap tayo ng manglilibre. Sa mga kauntahan, pwede po i-advance nyo na po yung panglibre nyo sa amin. Ganun. Ako maniwala. Di ba sa TikTok meron ganon? Merong eksena doon na para siyang dinadub. Eksena siya sa Wolfgang. Tapos tinatanong siya, Sir or Ma'am, what are you having? So sabi niya, T-bone steak. Gawara gaya. T-bone steak. Sabi ng mga kasama niya, wow, T-bone steak. Gawara gaya. So nung tinanong na siya, okay, anong ang tawag doon? What do you mean by well done? Yung mga ganyan. Anong cook? Basta siya. Ayun, kung ano man yun. Hindi niya alam. Meron palang mga gano'n, well done, rare, medium well, medyo gaya-gaya. Ayun. So, hindi rin niya nasagot. Parang sinasabi, parang iba yung sinagot niya. So, nakakatawa. So, pag pupunta ka ng Wolfgang, dapat alam mo lahat. Ganun. Baka may kakilala. Kaya magpa-practice muna tayo, no? Baka may kakilala po kami. Kaibigan. Gusto po kami i-treat joke lang. Naku, baka ikaw pa. Siguro expert ka doon. Hindi nga
niya. Oo, Hindi pa pagdating ako sa mga nakano steak, mga ganyan. Hindi, sa Yeah. steak. Pero ako medyo- pa nagsisteak, ako mas gusto ko kanin kaysa sa mashed potato Ay, oo or naman, mga fresh kanin. vegetables, Oo, ganyan. ay, rice Diba? eater tayo. Oo, yes. Pero ang gusto ko nun, medium rare. Yeah. Ako naman medium well. Talaga? Yeah. Okay. Ayaw mo ba ng madugo? So rare? Rare. Hindi, Ay, medium rare. Yun yung parang medyo meron, balanced So, masarap, malambot kasi siya. Yeah. Okay, sige, ano ulit yung last question mo? Ano nga ba? Anong topic natin today? Oo. Ayan, sige, tanongin mo ulit ako, kunyari, para tuloy sa script. Ano nga ba ang topic natin today? Yan. Yes, Judge. Ang topic natin today ay equality of marriage or same-sex marriage. Ay, sorry po. Hindi po yun. Hindi po yun ang topic natin. Ayan, kasi wala pa namang bill kasi noon. Pero ang ating topic ay kasing controversial. Yeah. Mga kauntahan na pag-uusapan natin today ay ang House Bill 9349 or ang Absolute Divorce Bill. Ano nga ba ito? Ano ang pinagkaiba nito sa kasalukuyang paraan para mapawalang bisa ang isang kasal? At ano ang proseso ng diborsyo sa ilalim ng panukalang ito? Kaya, ang pamagat ng ating episode ay to love and to hold till divorce do us part. O, diba? At para tulungan tayo sa pagtalakay ng House Bill 9349, ay makakasama natin ulit ang isa nating special guest na naging guest na natin before na talaga namang masasabi nating expert pagdating sa family law matter. So, makikilala niyo po siya mamaya. Pero syempre, hindi po mawawala ang pag-discuss muna natin ng 2 featured questions for today sa second segment. Then, i-introduce natin ang ating special guest sa tail end ng second segment before proceeding to discussing in detail our featured topic sa third segment. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to the People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. Ako po ulit si Atty. Al Jumrani at syempre, kasama pa rin natin ang walang kupas na si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi ulit, Judge G. Natawa ako dun sa walang kupas. Walang kupas, di ba? O napaka, bright. Bright. Yes. Parang hindi binilad sa araw. Kaya hindi kumupas. Yes. Anyway, thank you, Atty. Al, and hi ulit sa iyo at sa ating mga kahuntahans. Ito po muli ang inyong lingkod, si Jing Oyenko Nolasco na isang dating hukom. Narito na po tayo sa ating Legally Speaking segment kung saan may dalawa tayong tanong na sasagutin natin mula sa ating mga kahuntahan. At pagkatapos po niyan, ay magbibigay din tayo ng konting patikim tungkol sa ating topic tungkol sa absolute divorce dito sa Pilipinas. Yes. Ano na nga kaya mangyayari doon? Yan. That's right, Judge Jing. So, before we talk about absolute divorce, ready ka na ba sa first question, Judge? Ganon. Di ba last time kasi rainbow test tayo dahil naka-red ka at ako naman ay naka-blue. At sa rainbow colors na unang red, kaya ikaw nauna. Anong test ang ginamit mo this time? Bakit ako? Okay, ang ginamit ko ngayon ay bolang kristal, Judge. Kasi kanina bago ako umalis ng bahay, tinanong ko ang Ganon. bolang kristal. Okay. At sabi niya, ikaw daw dapat ang mauna sa pagsagot today. Di ba dapat may proof noon? Asan yung screenshot? Man lang ng pambira naman yan. No? Sige, kukuha din ako ng sarili kong bias na bolang kristal. Di walang proof. Para katitiwala na lang ako sa sinabi. Yes, so kasi nung binabasa ko, sabi ko, ikaw Ganon. daw. Ayan. Sige At syempre na nga. maniniwala ako sa sarili kong bolang kristal, di ba? Asan na ba
ba yung bolang kristal na yan? Nasa bahay. Inaabangan nga namin eh. Abangan nyo nga po pala. Abangan nyo po, mga in a few days. Oo, malapit na po ang bolang kristal. Yun po, tama yun. Ay, gabi ka naman. Baka isipin ng Supreme Court, meron akong ay, hindi po. Insider information. No, si Atty. Al po kasi ganun kagaling siya doon sa, dahil matagal niya na po itong ginagawa sa civil law. So, syempre po, pag magaling ang isang tao, na makikita niya, dito sa ito yung mga posibleng questions na lumabas. Doon niyo po makikita na marunong mag-analyze yung tao. Yun po yun si Atty. Al. Pero ito pong pag-analyze dito sa bolang kristal na to, na ako po yung unang magtatanong, yun po ang medyo kaduda-duda. Yes. Basta maniwala ka na lang. O yun nga, tiwala na lang. Tiwala na lang. Trust the process. Yes. Pero yun sa lalabas niya po, na every year lumalabas, yun po, kasi pinag-aralan po yan ni Atty. Al. Kaya reliable. Na-pressure naman ako. Kinakabahan kaya tuloy galingan ako. mo. Galingan ko talaga. Lalo na this year. Yeah, I know. Kailangan. At para makatulong din, di ba? So, For marami kasi 20% din. Or is it 25% ang civil law? Parang 20%. O dapat 20 at ang remedial law ang 25. Pero ang daming yun nga, pag lumabas yun, ang dami kasing natutulungan talaga. Yeah. At yung nakakapag-focus, kumaga na natutulungan. And also for the entertainment value. Oo nga. Yes. Ayun nga po kasi Yes. parang napanood mo yung trailer, di ba? Oo, ang ganda kaya nga inaabangan ko. Okay, sige. Anyway, so sige na ngayon nga. naman inaabangan nila ang sagot sa unang tanong. Na parang hindi ko alam ba't ako yung nauna. Parang kung colors ba ito or ano. Anyway, kanino ba galing ang unang tanong? Okay, ang unang tanong natin ay galing sa kahuntahan natin sa YouTube na si @Ivan Subtinente 9842. Ang tanong niya ay, Attorney, halimbawa ako ay isang sibilyan. Okay. Meron akong nakuha na warrant of arrest at nakita ko ang isang wanted na included ang pangalan doon sa warrant of arrest na hawak ko. Pwede ko bang arrestuhin ang subject or yung wanted? Pero sa warrant, may order ang judge doon na kailangan lang daw ang mag-arrest ay law enforcement or arresting officer na may body cam. Pwede ba mag-arrest ng ang isang civilian at i-turn over ito sa police? Di ba ang tawag doon ay citizen's arrest under sa Rule 113 of the Rule of Criminal Procedure? Thank you. Judge Jing. Okay. Yeah. Alam mo, parang para sa yung tanong kasi naka-attorney. Attorney. Joke lang. Okay, sige ako na. Ikaw na. Thank you, Atty. Al, for reading at Ivan's question. Okay. Una sa lahat, natuwa ako doon sa tanong niya kasi parang bakit may hawak na warrant of arrest yung civilian? So parang napaisip ako, siya ba yung complainant? Kaya siya may hawak kasi nga hindi naman siya ang law enforcement officer, di ba? So parang siya rin nag-ano siya. Kaya parang napaisip ako, bakit kaya? Anyway, ayan. Hindi ka naman law enforcement pero may hawak kang warrant of arrest. Warrant. Hindi siya. Yun sa example ko yan. Yeah. Dahil nabanggit mo na rin lang at Ivan yung sa citizen's arrest. Pero natuwa talaga ako. Ano ka? Baka complainant nga siya kasi. Nang ako naisip bakit kaya. Pero anyway, sagutin mo muna ito. Or anyway, sige. Pag-usapan na natin ng citizen's kahit arrest. naman complainant, hindi ka pwedeng, may sasabihan ka lang na may kopya. Hindi, bibigyan ka ng kopya, pero hindi yung warrant talaga. Okay, citizen's arrest, yun ang pag-usapan natin. Ayon po sa Rule 113, Section 5 of the Rules of Criminal Procedure, maaring mag-aresto ang isang private person sa mga sumusunod na instances na pinapayagan po ang warrantless arrest. First, ano po yun? Kung yung tao pong aarestuhin ay gumagawa pala. Or, hindi, gumagawa, or gagawa pa lamang ng isang opensa, no? Has committed, actually committing, or is about to commit. In the presence of the arresting officer or the civilian person. Yan nasa harap mo. No? Now, if an offense has just been committed or kakagawa pa lang dun sa opensa, at ang taong mga-aresto ay has probable cause, no? May ano ba yung probable cause? May sapat na paniniwala, tama ba? Na base doon sa personal knowledge of facts or circumstances o yung personal na kaalaman tungkol doon sa mga pangyayari, na yun ng taong yun aarestuhin niya ang talagang gumawa noon, no? So parang hindi dahil nakimarites lang siya or nabalitaan niya sa iba, ganun. Hindi. Okay, pangatlo, kung yung tao bang aarestuhin ay isang prisoner or nakadetain no? Anong Tagalog nun? Preso. Na nakatakas po mula sa isang penal establishment
or lugar kung saan siya ay nagsaserve ng final judgment niya o kaya naman ay temporaring nakakulong habang pending pa ang kanyang kaso. O kaya naman po ay nakatakas siya mula dun sa, bawa, tinatransfer siya, nililipat siya mula sa isang confinement o isang, bawa, detention facility papunta sa kabila. So yun lang pong tatlong instances ng warrantless arrest, ang mga sitwasyon na pinapayagan ang citizen's arrest. Doon nga sa warrantless arrest lang. Now, sa tanong mo, may warrant of arrest, no, na para dun po sa tao. So, hindi pwedeng arestuhin yung tao dahil lang alam mo na may warrant of arrest siya. Dapat isumbong mo sa pulis kaagad kung nasaan siya para ang pulis na ang umaresto sa kanya. So, hindi porke may warrant of arrest ka o citizen's arrest, ganon. Tapos, ipe-present mo sa pulis, hindi ganon. Siguro, yun na, punta ka sa police, present mo yung warrant, kung may warrant ka talaga, para ma-aresto siya. Correct. Kasi may warrant na so hindi siya warrantless arrest na pwede mong arestuhin. Exactly, oo. Diba? Yun. Pero yun na nga, naisip ko dyan, baka naman kasi may reward kasi na nakapatong dun sa ulo ng pugante. Kaya gusto niyang siya ang umaresto, diba? Uy, maraming ganyan ngayon na offer, kaya nga, diba? Diba, yung mga free whatever. Yes, oo. Pero yun, para magpakita sila. Oo. Tama, kasi sa halip na yung, halimbawa, may reward para mahanap si ganito, si A or si B, about 10 million, 100 million. Tapos ang mangyayari is magkakaroon ng manhunt. So, sorry, hindi na pala gender sensitive yung manhunt. Person hunt. Yeah, so, Ethan Hunt. Ethan Hunt. Siyempre, Mission Impossible. So, yun, para maiwasan yung ganun, na tapos malalagay sa peligro din yung buhay nung aarestuhin, bigay ka na ng incentive para siya mismo yung kusang mag-surrender. Diba? Maganda nga yung offer di ba si Alice Guo, magkano daw ibibigay daw? Parang, dami na yun. Oo, diba? Parang free steak sa Wolfgang. Talaga ba? Joke lang, wala. Wolfgang talaga. Sa tingin mo ba, pag binigay siya ng free steak sa Wolfgang, papakita siya? Hindi rin siguro. Hindi rin siguro. Parang makaka-steak naman siya sa kahit saan, correct. Diba? Oo, okay. So anyway, so tama yun. So, maliban pa doon, pag siya ang umaresto, sabihin niya na meron kang warrant of arrest, lalo na hindi naman siya person of authority, baka manlaban. So malalagay ngayon itong civilian sa peligro. Diba? Kaya wag mo nang gawin yun. Sorry to say this, pero wag bida-bida. I-report mo na lang po sa police para sila na ang humuli sa kanya. Baka mapano at mapahamak pa kayo kung kayo aresto sa kanya. Okay? Thank you very much, Judge, for answering and reading, or for reading, sa pinuna mo na yung reading before answering. For reading and answering. At Ivan Actually, Sabtinen. I answered you read. Yeah, di ba? Answering lang. Answering lang? Ako nagbasa. Di ba, tama, oo. Di ba? Yeah. Pero, di ba, but you cannot answer it without reading it. Ng silent. So, answer. So, ano tama? You read it orally. I read it. So, what's the present present tense of read? Read. Read. Yes. Anyway, so okay. So for more information on arrest, mga kauntahan, please watch our episode 11. Na guest natin doon si Justice Alaras, na Selma. Justice Selma Alaras at arrest. Episode 11. Oo. Basta hanapin niyo na lang. Siya. Yun yung first guesting niya sa atin. Okay. So I'm now ready for the next question, Judge. Okay, Attorney Al. Ang next question natin ay mula sa kahuntahan natin sa YouTube na si @fierce _ introvert. Yes. Fierce introvert. May ganun ba? Di ba pag introvert, yan? Kalmado. Tapos maalis sa... introvert is... nasa loob yung kulo. Ganun. Tama ba yun? Grabe ka. Di ba nasa loob ang kulo pag introvert? Introvert, tahimik lang. Tahimik lang. Di ba ikaw introvert ka? Ayaw mo ng maraming tao? Oo. Yeah. Hindi ako social butterfly. Ayun. Okay. Mahina yung social battery. Mga nasa nasa 5 milliamp hour. Ayun, hindi ko nga alam mga milliamp. Basta po, yun. Pag introvert kasi parang... Yan, pag nasa crowd, gano'n. Kami nasa isang tabi lang, hindi kami social butterfly na nakimingle. Kaya nga nagkaroon kami Christmas party sa One Media Network, formerly JNN. Andun si Sian Lim. Ako pa talaga humila sa kanya. Tara pa picture tayo. Oo nga. Ayun, Si Attorney Al po ang aking wingman. Yes.
Wingman talaga. Oo. Hindi, magpapapicture lang po kami. Kaya sabi Hindi ko dun sa kanya, sabi ko, halika na, papakilala kita ang Kim Chu ng Jen. Anyway, Okay. Sige na, ito na yung tanong, Attorney Al. Paano po, pag ang kinasal ay both dual citizens? So, ano yung citizenship? Filipino-US and Filipino-Middle East. Oh, wow. They had civil wedding here in the Philippines. They already granted divorce decree in the US and Middle East. Ano po dapat gawin para mapawalang bisa ang kasal nila dito sa Pilipinas? Attorney Al? Oh, wow. Yun. Okay, thank you very much, Jing. Ito talaga for reading. Oo, reading talaga. At Fierce Introvert's question. Oo. Sakto ang tanong mo at Fierce Introvert dahil dahil divorce ang topic natin today at ang guest natin ay maalam din sa recognition of foreign divorce. Oo. Kaya siya na ang sasagot. Nadagdag dun sa question for later. Hindi, biro lang po. So, to answer your question at Fierce Introvert, dahil dual citizens ang mag-asawa, so we will presume na dalawa ang kanilang national laws. Yung isa doon, hindi kasi sinabi ko sino yung Philippine-US, sino yung Philippine-Middle Eastern. So, sabihin natin yung lalaki, for example, yung Philippine-US. So, Philippine law and US law ang kanyang national laws. Ito naman isa, Philippine law and Middle Eastern law. Pero yun nga, hindi mo naman sinabi kung anong bansa no, sa Middle East. So, if they applied for divorce, for sure yan, doon sa ibang bansa yan, hindi dito sa Philippines kasi wala tayong divorce. And it was issued under their respective foreign national laws. So, if that divorce decree was issued pursuant to their foreign national law and also issued pursuant to the procedure prescribed in that country, then pwedeng iparecognize ang kanilang divorce dito sa Pilipinas para ma-annotate doon sa record of marriage nila dito sa civil registry dito sa Pilipinas. Kailangan lang mag-file ng kaukulang petition for recognition of foreign divorce sa regional trial court na may jurisdiction doon sa office of the local civil registrar kung saan nakarehistro yung kanilang marriage certificate. Okay. Pero dahil proseso yan, legal process yan, sumangguni po kayo sa isang abogado para matulungan kayo sa pag-file ng naturang petition. Yun, tama. Ang galing talaga ni Attorney Al. Thank you for answering Fierce Introvert's question. Pero ano lang po, paalala lang po kasi nabanggit ka ni Attorney Al, mag-consult kayo sa isang abogado. Unang-una, ang kukonsult yung pong abogado ay dapat may sapat na kaalaman tungkol po dun sa proseso na yan, no? At pangalawa po, mag-background check din po kayo dun sa abogado. Kasi nga, unfortunately po, meron po. At yun na nga, para hindi kayo ma-scam. Kasi iba na nagpapanggap na abogado, tapos yung mga easy whatever. Pag nakarinig kayo ng mga easy something. Correct. At yung mga non-appearance. Mga ganyan. Ano na po yan, red flags na po yan. So, mag-consult po kayo sa talagang legit po na abogado at mag-background check po. Kaya ang dali na po kasi mag-background check ngayon eh. Google nyo, malalaman nyo po dyan kung sino po talaga yung mga magagaling o kumbaga may kaalaman. Hindi naman po kailangan na big law firm, hindi ganun. Pero makikita nyo naman po dun sa, may nirecommend sa inyo, i-check nyo muna kung okay talaga yung abogado. Okay? Now, for more information on recognition of foreign divorce, please watch our episode 38. At ayun na. Okay. Now, sa iba pa natin mga kahuntahan na gusto pong magtanong sa amin, please feel free to send us your questions po either by posting them as comments in any of our episodes on our Facebook page or on our YouTube channel at pati na rin po sa TikTok, pwede rin po. Yes. Pero paalala lang po uli ha mga kauntahan na kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso, please consult a competent, reliable, and ethical lawyer. Pero ang hirap malaman ng ethical ba ginagawa kasi kung naniniwala ka lang naman sa sinasabi niya. Kaya doon papasok yung background check. Correct. At yun na nga yung watching out for the red flags, like pag nagsabi na nga na mga non-appearance, mga ganun. Or yung mga sasabi, akong bahala. Ako nang bahala. At saka pag nag-name drop na po ng mga pangalan ng judges. Yes. Ay, kilala ko yan. Yes, yun po. Yan na red flags na yan. At saka yung ano pa ba? Kasi dapat naman sana, yung wag naman agad-agad kuhanin yung buong attorney's fees. Oh yeah, correct. Na, kumbaga, kailangan progress billing. Yes, progress billing. Para ano naman. Kasi yung iba kinukuha tapos wala na. Oo, nadidisbar tuloy sila. Correct. Ayan. Okay. Siyempre,
daming mga examples. Pero hindi naman siya yung na-disbar. Yung mga Yung sa pong mga lecture niya. ko, opo, Dinidiscuss sa niya kasi sa lecture. legal ethics yan. Yes. Correct. Ayan, Ayan. okay. So, again, please consult a lawyer, private man yan o public, para sigurado maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang assistance tulad ng pagpadala ng demand letter, paggawa ng mga legal papers, pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. And finally po, reminder lang din po mga kauntahan, ang pag-discuss po namin ng inyong mga tanong ay for legal information po, para po dagdag kaalaman sa inyong lahat mga kahuntangan. At kahuntahan. Kasi nadagdag doon sa tanging legal correct. information. Tanging legal information lang po kasi ang pwede namin ibigay at itulong po sa inyo. Hindi po pwede ang legal advice or legal assistance at financial assistance po. At wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po namin mga hosts ng People's Court at ng mga kahuntahan nating nagtanong po sa amin. And with that, let's discuss our topic for today. Okay. So, sa kasalukuyan po, 3 lang ang paraan para mapawalang bisa ang kasal dito sa Pilipinas. Una ay death o kamatayan. Yes, of course. Dahil kapag namatay na ang isa o dalawa sa mag-asawa, dissolve na rin ang marriage, di ba? Take note po na death can be actual or presumptive. Yung actual death ay may proof of death, which is of course, the cadaver, and napaka-scientific ko doon sa cadaver. Oh my, cadaver. Yeah. Cadaver. Ano ba tawag pronunciation? Cadaver? Pareho. Cadaver. Cadaver. Abracadabra. Di ba meron kata ganon? Oh, cabra. Ayan. Ano ko, yan na naman. Anyway, Anyway, sige. Okay, anyway. So, syempre, yung the body, of course, and the certificate of death. Pero meron tayong tinatawag na declaration of presumptive death naman sa family code for purposes of remarriage. At ito ay through judicial declaration na missing na ang asawa for at least 4 years or 2 years in case of exceptional circumstances like plane crash, shipwreck, or war. At merong well-founded belief yung present spouse na patay na nga yung missing spouse. Oo nga, yun. Tama. Ako, medyo na ano po ako doon. Kasi ang inuna talaga ni Atty. Death talaga, di ba? Ay, sorry naman. Oo. Hindi, okay lang. Ano lang yun, parang ganun talaga eh. Tama ka Hurt naman ka doon, hindi naman. Hurt ako. Hindi Yeah, kasi your marriage was ended because of that ground. Yeah, so parang na-force talaga na Correct, ma-terminate. no? Parang hindi naman namin Premature. ginusto. Kaya masakit. Nag-drama. pero sa'yo talaga nag-apply yung to love and to hold till death do us part. Yes, ganun. So, kaya masakit. Kaya nga ano nga daw, pagka yun, widow or widower, yun nga, yung death terminated the marriage, ang proper term is not moving on. You don't move on from that kasi hindi nyo naman ginusto yun, di ba? Correct. You move forward kasi wala na rin naman magagawa. So, kailangan din naman you move forward. Correct. But does it really Kailan? end the relationship or ano? Hindi, yun nga, on paper. Okay. Kasi nga, yun ang sinasabi, di ba? Na parang, ayun na, wala na, till death do you part. Wala na yung kasal nyo. Plus yung status din on paper. Oo, on paper. Diba? It ends the status on paper. Yes, pero, kasi ako, widow ng status ko on paper. Yeah. At yun na nga, kahit sa Catholic Church, sabi nga sa amin, nung dati namin parish priest, pwede ka na mag-asawa ulit, ganyan. Kasi nga, wala na. Pero, iba po in memory and in my heart. Ganun. Yes. Diba? Dapat gano'n, in my heart. Okay. In my heart. Yun pa hindi naman doon natitigil. It doesn't end with the termination of marriage on paper. Diba? Correct. So, in memory po, and gaya na sinabi ko, in my heart, yun pa rin. Yes. So, pwede ba sa iba na lang? Sa iba na lang. Okay, Ano sige. na ba? So, maliban sa death, ano pa ba ibang ground? Sinabi natin kaya 3. Okay, so yung second ground naman natin, may charis talaga. Yan. Dalawa pa nga. Yung second ground natin ay tungkol naman doon sa nullity of marriage. No? At yung pangatlo, may annulment. Para ako na di ba? Parang na-affect ako. Sorry naman. Hindi, joke lang. Okay lang. Parang lang, talagang ganun po. May times kasi na biglang Tapos ano realize. birthday niya next week? September 17. September 17. So, yan.
Yeah. O basta, doon Ayun. ulitin Okay, na balik natin tayo. na. Recap. Recap. na Okay. lang So, po. sa akin, Okay, sabi tatlo. ko, yung first ground is death. Which is walang kaso-kaso ito. Ay, merong kaso yung to declare the presumptive death. Presumptive Yeah. death. Oo. Yung Tapos, dalawa, yung dalawang grounds po na iba pa ay yung nullity, declaration of nullity of marriage, which is different naman po from the annulment of marriage. Although nga, yung iba laging ginagamit annulment of marriage, pero they're referring to the declaration of nullity of marriage. Okay? So, yun po yung sa family code. Hindi po kasamang absolute divorce ito sa ating batas. Hindi po katulad sa ibang bansa. At ito po, trivia po mga kahuntahan. Alam niyo po ba, na ang Pilipinas na lang at ang Vatican, ang tanging mga estado sa buong mundo na walang absolute divorce? Well, of course, pagdating po sa Vatican, obvious naman po kung bakit wala naman pong divorce doon, di ba? Dahil yun naman po ang seat ng Catholic Church. Pero bukod po sa Vatican, no, ang Pilipinas na lang po ang natatanging bansa sa buong mundo na walang absolute divorce. Pang Guinness Book of World Records talaga, di ba? Kaya siguro ayaw natin mag-introduce ng divorce para at least we will remain to be the only country. Oo nga eh. Parang easy round yan sa trivia. Kumbaga, yung mga games sa trivia, di ba? Which country is the only country without a divorce? Sabay tayo. Philippines! Ano, di ba? Ganun agad. Alam na. Kaya nga. Okay. Ayo, di ba, proud ba kayo doon? Of course, syempre, no judgment naman doon sa mga mas okay na walang divorce sa Philippines, no? Pero tama ka doon, Judge. Ang meron lang tayo, maliban doon sa tatlo, no, na death, nullity, and annulment, is yung relative divorce. Okay, yan, na tinatawag din na legal separation. Okay. Pero kasi sa legal separation, the spouses are just, or pinapayagan lang na maghiwalay ang mag-asawa from bed and board, pero hindi pa rin sila pwede magpakasal sa iba. Exactly. Yes. So, iba pa rin siya. Iba pa rin. Bed and board lang. Kaya nga ini-introduce ngayon is absolute divorce. Yes. So kaya we'll see, no, kung talagang ma-approve ito o hindi. Oo nga. So yun nga, sabi mo nga, we'll see. So mga kahuntahan, kamakailan na inaprubahan ng House of Representatives ang House Bill 9349 na nagpapanukala ng absolute divorce ito sa Pilipinas. Nasa Senado na ang panukala para pag-usapan. Kung aaprubahan din ng Senado, mapupunta naman po ito sa opisina ng Pangulo para naman kanyang pag-aralan at aprubahan din. Pero anything can happen, mga kauntahan. Yes. Pwede hindi ito pumasa sa Senado, katulad ng nangyari sa mga naunang mga panukala on absolute divorce. Kaya nga eh. In the meantime, let's join in the conversation and get to know the salient features of the absolute divorce bill. Oo, tama ka doon, Attorney Al. And to help us navigate this bill, at yun po, pag-uusapan lang po natin yung current version, ha? Dahil po may chance pa po yan na baka pag napunta nga sa Senate, kung okay naman po yun sa Senate, magkaroon din ng revisions doon. So, eto lang po, as of this date, yung current version, yun po ang pag-uusapan natin. And to help us with that, ang ating pong special guest ay returning guest na po natin. Gaya po na nabanggit namin kanina, family law expert po siya kasi ito talaga yung practice niya. At siya po ang special guest natin sa episode 38 on recognition of foreign divorce. At nakakatuwa po talaga ito, nakaka-proud. I was telling her earlier na kada nagle-lecture nga ako about the Tan Andal case, dahil kong binabanggit na yun, nakakilala at very proud ako na yun, nakasama natin dito sa show. Yung lawyer na nag-handle po ng landmark case ng Tan Andal versus Andal. Kaya po siya landmark case kasi nabago po talaga yung landscape doon pagdating po sa pagpapawalang bisa sa isang kasal dahil po sa ground na psychological incapacity of the spouse to perform the essential marital obligations. No? So, remember our first episode with Dean Sol Mawis. We discussed about the Tan Andal case. So this and several other successful cases under her belt as the managing partner of the Espina and Yumul Espina Law Office. No? So marami pa po, ito nga, as I mentioned, expertise na to talaga. Kaya we are so happy and proud na she accepted our invitation and yun nga, kakagaling lang niya from abroad but she's here with us today, so we're really so happy. So to welcome back no other than Attorney Mylene Yumul Espina. Hi, Attorney. Good morning. Good morning. Hello. Nice to see you again. Thank you again. Morning. Thank you. Yes. Thank you for inviting me. Please take a seat in our humble abode. Thank you. Yes.
So thank you very much, Attorney Mylene, for accepting our invitation despite the very short notice. Yes. Basta si Judge Jing ang nag-message sa akin, yes agad, without thinking. Yes, without thinking. Lalo ko na-appreciate ko kasi nakagagaling na ni Attorney Mylene from abroad. Kauwi lang niya kagabi. Yes. Tapos, Oh my God. So, nung in-invite mo si Attorney Mylene, nasa ibang bansa ka pa nun? Yes, Wednesday. Okay. We left Wednesday. diba? We went to Osaka. Ang init. Oo. Sobrang mas mainit pa sa Pilipinas. Wow. Akala namin malamig, yung palang mainit. Yun. Kaya thank you very much Thank you talaga. also for having me. Oo. Now, I faintly remember na na-discuss natin when you were here the first time to talk about foreign divorce, na maraming attempts na nga to introduce absolute divorce, supposedly, dito sa Pilipinas. And here we go again with another divorce bill. Kasi nga parang nabanggit ko na nga namin ni Attorney Al, yung SOGI Equality Bill, tapos itong divorce bill, parang ganun paulit-ulit ang tagal pero parang walang nangyayari. So sana naman, hopefully this time, magkaroon na ng success. Pero bago natin pag-usapan niya ng mas detalyado, let's talk about something light muna. Okay. Magbe-Burr months na, Christmas is around the corner na. What is your best Christmas holiday memory? O yan. Okay. Actually, every Christmas is a really memorable experience for me because we usually take our kids out. That's the only time we get the kids to travel together for 2 to 3 weeks. That's the So we like the 25th wedding anniversary ko was 2019. My husband wanted a silver wedding celebration. I wanted a trip. So pinagbigyan ko siya, pinagbigyan niya ako. So nagpunta kami ng Paris, tsaka ng Munich. So yun yung very memorable sa amin. Because we spent Christmas in Paris and New Year in Munich. Wow, sarap naman. Tapos ano pa yun? Winter. So Winter malamig, talaga, with malamig. snow. Oo. The countries we went to, walang snow. Tiniyak ko walang snow kasi maginawin ako. I see. Pero sarap, Nice. memorable. Okay, for this year, meron ka ng mga Christmas plans? Yes. Travel pa rin? Because what we do is, pag may travel sale, kasi 5 kami. So, kaya ako nagagawa yun dahil nga pupunta ako sa travel sale, tsatsagain ko. Oo, pipila ka talaga. Tsaka di ba mga booth yan? Yeah. So talagang sasadyain So mo bawat that's what, isa. yun lang yung luho ko. Travel. Oo. So ano pala siya talaga, no? Benny, okay talaga pumunta. Hindi pa ako nakapunta sa ganun sa travel sale. Tanungin nyo na lang ako para tatriyan ko kayo kung anong tips para hindi na kayo kumuha na, magagalit yung mga tour agencies sa akin. Tatanungin kita, Attorney Mylene. Sige. Yung mga insider tips for trips. DIY, mga DIY na lang kasi mas mura. Oo nga, kasi pag merong tsaka besides, pag nag-DIY ka, mas madidesign mo yung travel according dun sa needs mo para hindi, halimbawa, yung pacing. Like, kasi, siyempre, mas madali nga tayo kumuha ka ng travel agent, but most of the time, ang mga schedule niya araw-araw. Tapos, hindi ka na makapagpahinga, at saka you want to, let's say, enjoy the place, pero hindi, you have a schedule to follow kasi. We usually savor each town that so like 4 days here, 5 days here, so we do that. So like in 2022 we went to Spain, but we chose only Spain kasi nga we wanted to Barcelona, pababa kami, Sevilla, Nice. tapos packet kami Cordoba, Granada, Granada. Barcelona. Tapos Madrid. Ayun. Tapos uwi na. Back to reality. Kasi na-enjoy talaga. Ayan. So, thank you very much, Attorney Mylene, for sharing. And indeed, maganda kasi may plans na si Attorney Mylene. Tayo rin, since we are already ushering the Christmas spirit this early, dapat may mga plans na rin tayo. So, anyway, mag-short break na muna tayo bago tayo sumabak sa malalim na diskusyon tungkol sa ating topic. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network.
The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jomrani. At syempre pa, hindi kumpleto ang People's Court kung wala ang nag-iisang si Judge Jing Uyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hello ulit sa iyo, Attorney Al, and to all our kahuntahans. It's me again, Jing Uyenko Nolasco, former judge. Dapat linawin, kaya nag-iisang Judge Jing Uyenko Nolasco, kumpleto. Kasi pag Judge Nolasco lang, marami na. Correct. Kasama yung aking sister-in-law, si Judge Charm Nolasco. Hello, Charm. So, pwede na palang kumuha ng sub. Anong sabi? Halimbawa, busy ka, si Judge Charm Nolasco. Naku, hindi ko nga maimbitahin yun dito. Ayaw. Pero kasi Cavite siya, di ba? Oo, pero kasi yun eh. Malayo. Hindi, shy. Shy. Pero tatay ko pa rin kung Anyway, welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan po may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or friend of the court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we're really honored and happy to have again with us no other than Attorney Maylene Yumul Espina as our special guest to enlighten our kahuntahans on our featured topic for today on absolute divorce. Oo, absolute divorce. Yan, parang ano na kaya mangyayari dito, di ba? Correct. Saka para maintindihan ko, okay ba? Kasi lahat kasi nag-react agad eh. Oo, react agad. Para talagang, pa parang may clear and present danger agad. Yes, ayan. Pero ano ba, well-founded ba yung fears? Yes. We'll see. At para marami tayong matalakay today, Judge Jing, simulan na natin ang discussion. Yes, Attorney Al, and gaya na nakagawian na natin for at least hanggang ngayong August. Next week ako naman. Ikaw naman. Hindi, okay na. Ikaw na mauna magtanong sa ating special guest. Yes, Ayan. okay. Hi ulit, Atty. Maylene. Hello. Okay, so inaprubahan na ng Kamara ang House Bill number 9349 at ngayon nga ay nasa Senado na for deliberation. As a matter of fact, pero parang nauna pa nga yung mga opinion ng ibang mga senador eh. Oo nga Na parang sinasabi, I'm very happy with my marriage. So hindi ko aprubahan yan. Parang gusto ko gamitin yung sinabi ni yung sinabi ni Atty. Risa doon sa isang Senate hearing. It's not about you. Yes. It's about the bill. So Yes, kaya correct. pag-aralan nyo muna. Pero anyway, Atty. Maylene, sa Declaration of Policy ng House Bill, isinaad na the state shall give the opportunity to spouses in quote-unquote, irremediably failed marriages to secure an absolute divorce decree as an alternative mode for the dissolution of irreparably broken or dysfunctional marriage under limited grounds and well-defined judicial procedures. So, sa pinakasimpleng paraan, ano po ba ng pagpapaliwanag? Ano po ba pagkakaintindi nyo sa mga salitang irremediably failed marriages at irreparably broken or dysfunctional marriages? Yung irremediably failed marriages, ang hirap pa ngang sabihin. Yes. Oo nga eh. Pero para sa akin, ang aking pagkakaintindi dyan, ito yung mga mag-aasawa o marriages na talagang bumagsak o lumagapak o hindi naayos dahil sa lahat na ng pamamaraan na nagawa na nila, hindi pa rin naayos o sirang-sira pa rin yung kanilang pagsasama. Ano ba yung mga paraan? Naiisip ko lang, mga tipong nag-usap na kayo ng mga magulang mo, magulang niya, ninong nyo, ninong niya, or kung ano man, mga pastor or pare na talagang nagkonsulta na kayo, nagsampung marriage encounter na siguro kayo, lahat na ng posibleng remedyo, paraan, eksperimento na gawa nyo na, pero hindi pa rin nag-work out yung marriage nyo. Yun yung aking pagkakaintindi nun. Yun namang sa irreparably broken or dysfunctional marriage, ang pagkakaintindi ko dyan, lahat naman tayo may kapintasan. Lahat tayo may dysfunction, lahat tayo may kakulangan, wala namang perpektong tao. So, ang pagkakaintindi ko, yung aking deprensya at yung deprensya ng mister ko, ay talagang sadyang kahit na anong gawin naming pag-aayos, talagang dysfunctional na o talagang hindi nag-aareglo, hindi nagja-jive. Correct. At hindi lang jive na
di pagkakasundo, yung talagang tipong lahat nan ginawa na namin para ayusin yun, pero hindi namin ma-repair at nakakasakit na kami. Yes. At nakakasakit na kami sa isa't isa o sa aming mga anak. Yes. Yun na yung mga pwedeng i-consider na irreparably broken or dysfunctional marriages. Yun. So pagka gano'n, hindi pala nakakakilig yung sinasabi nila, opposites attract. Oo. Kasi talaga ito totally opposite, antagonistic na sila sa isa. Yun nga napag-usapan kanina kasi nga yung tungkol dyan. Ito yung mga couple siguro na parang ipinilit nyo pa kasi alam nyo nang hindi kayo talaga. Meron kasing couples who bring out the worst in each other instead of the best in each other. Na hindi talaga sila po pwede. Pero dahil akala nila love conquers all, ganun, pinilit. Ayun ang nangyari na parang naging dysfunctional. Pero namang lasenggo ko. Lasenggo yung asawa ko. O di jive kami. Pero dysfunctional kami pareho. Dysfunctional pa rin yun. Pero di ba, so yung talagang irreparably dysfunctional marriage, yung talagang kahit na anong gawin, talagang hindi nag-work. Tsaka yun na nga, nabanggit mo kasi ito yung danger sa family, pati sa children. Nakakasakit na isa. Maaaring physical or emotional. Meron na rin mental. Ngayon, very aware ng mga tao sa mental wellness. Yes, correct. Yun, tama. Okay, now sa ilalim ng panukala ng Kamara, Kamara, di ba? Ang mga grounds for absolute divorce ay ang mga grounds din for legal separation sa ilalim ng Article 55 ng Family Code. Tapos kasama rin yung mga grounds for annulment of marriage sa ilalim naman ng Article 45 of the Family Code at pati yung psychological incapacity sa ilalim ng Article 36 of the Family Code. Now, Attorney Maylene, maliban dito sa mga grounds na yun, nasabi nga, nasama yung legal separation, annulment, saka psychological incapacity, nullity of marriage, may mga karagdagang grounds pa ba for absolute divorce dito sa pending sa current status ay current version itong bill na to? Sa nabasa ko na version ng bill na to at sa pagkakaintindi ko, nakakita ko ng mga 7 grounds na bago. Hindi siya yung dun sa ating existing laws sa family code. So yung unang-unang nakita kong ground ay yung 5 years na separated in fact o 5 taong naghiwalay physically at walang posibilidad na magbalikan. Ayun. Kailangan hindi lang yung hiwalay tayo tapos divorce na tayo. Hindi. Kailangan walang posibilidad na mag-reconcile o reconciliation. Pangalawa is yung mga legally separated na yung meaning nagdaan na sila sa korte tapos 2 years na silang ganon at klaro nang hindi na sila talaga magkakabalikan, pwede nilang ma-convert yung kanilang pag-aasawa ay yung kanilang paghiwalay into divorce. Okay. Yung pangatlo, yung sexual reassignment surgery or transition from one gender to another. So ibig sabihin nito, talagang either nagpa-surgery ka, nag-opera ka, or nag-hormone ka. So pag yan yung isang ground na pwede. Kasi nga, pero meron din namang nagpaganyan pero kasal pa rin. Correct. Yes. Si Angie at saka si Joey Mead. So it works. Yes, it works for them. So depende nga talaga kung ano yung dysfunction ninyo. Yes. Kung hindi naman irreparable, yes, diba? Yes, ito, repairable Yes. Ayun. So, at pangatlo yun. Pang-apat naman, yung kunyari, hindi kunyari, kundi kung nasentensyahan ka ng imprisonment for 6 years, kahit may na-pardon ka, siyempre siguro binibigyan yung spouse ng karapat ng kabilang spouse na ma-let go. Let go kasi 6 years is a long time. At saka, it could be more than 6 years, di ba? Tapos isa pa yung bigamous marriage. Kunyari, ako, yung asawa ko, kasal kami, tapos nagpakasal siya ulit sa iba. Ang kinikilala ng batas, yung subsequent bigamous marriage, so yung pangalawang kasal, yun yung void. Pero ngayon, dito sa bagong ako na pwede na akong, may karapatan na akong mag-file ng divorce sa kanya para makabitaw na ako. Tapos ang pang-anim na nakita ko nga, yung bago yung domestic or marital abuse, yun naman yung physical violence, emotional violence, psychological violence, sexual violence, at saka economic abuse. So parang yung grounds sa vowsy. Tapos yung pinakahuli at pinaka-controversial ay yung irreconcilable differences.
Yan yung sa ibang bansa. Yung lagi, di ba, irreconcilable Yun lang ang differences. kakaiba sa lahat, sa batas natin, wala tayong ground na irreconcilable differences. Pero sa ibang bansa, yun yung pinaka-common ground for divorce, di ba? Yes. So, pati sa mga pelikula, I'm sure ang mga kauntahan natin, na-encounter nyo na yan, Yes. na pagka irreconcilable differences. Si ano nga, di ba? After marrying the second time, si J-Lo at saka si Ben Affleck, ngayon magdi-divorce na naman sila. On the same ground. No fault divorce ang Oh, tawag no doon. fault. no Tapos fault dahil nga, divorce. again, irreconcilably different na naman daw sila. Kasi nag-try nga sila. Nag-try na naman Pero sila. kasi mula naman sa Oo. umpisa, parang Oo, halata naman. parang ginagamit lang nila isa't isa. Masyado tayong showbiz. Anyway, pero ayun, good na na-mention nyo po, Atty. Maylene, itong ang irreconcilable differences. Pero ano ho ba ang ibig sabihin ng irreconcilable differences para maintindihan natin at maintindihan ng mga kauntahan? Kasi baka daw simpleng hindi pagkakaunawaan o away lang ay magdidiborsyo na ang mag-asawa. Ano ba ang definisyon ng irreconcilable differences sa ilalim ng House Bill 9349? Napakalalim ng kanilang definition. Okay. Pero ang sasabihin ko muna yung actual definition, parang ang intindi ko, ang pagkakabasa ko is substantial incompatibility of the spouses due to their intransigence or fault by holding on to a divergent and divisive behavior, Wow. resulting in a total breakdown of the marriage, and there is no possibility of reconciliation. O, di ba nakakalito? Oo, nga. correct. Kasi masabi intransigence. May mga gano'n talaga may mga pasaway sutil, mga gano'n. Ayaw, stubborn, parang gano'n. Pero, so nga, iniisip ko, paano ko i-breakdown natin, no? Unang substantial incompatibility of the spouses. Talagang, hindi lang siya yung maliit na incompatibility na hindi tayo nagkasundo, like, ayoko ng maanghang, gusto ng asawa ko ng maanghang. Hindi yon incompatibility. It's more of yung malaking incompatibility, yung tipong, ako gusto ko ng umunlad ang ating kabuhayan. Ang gusto mo naman magsugal o maglasing o magbam or baliktad, masipag yung lalaki. Sobrang shoppingera or gastadora. So talagang magkakaroon talaga ng malaking controversy kung sa mag-asawa yan. Correct. Kasi ibang-iba. Tapos hindi pa nila tinuloy doon. Hindi pa sila tumigil doon. Tinuloy pa nila na kailangan hindi ka bumitaw sa ganung pag-uugali. Parang hindi nag-give. Hindi lang sa Hindi nag-adjust. wala nang pera gastos pa din ako. Wala nang pagod na ako, lasing ka pa rin ng lasing, sugal ka ng sugal. Hindi pwede yung lasenggo ko, tapos nagbago siya, edi walang irreconcilable differences. Pero ito yung talagang nawala, na hanggang sa nag-breakdown yung pag-aasawa nyo at wala na lang chance na mag-repair o magbago. So, ang hirap, kasi nga, hindi natin alam yung territory ng irreconcilable differences. Meron kasing sa Amerika, madali yun, kasi nga, merong mga, yung mga sudden marriages, yung sandali lang, yung punta ka sa Las Vegas, kasal ka na the next day, yung pala lasing ka sa next day. Pero ang natutunan ko doon sa isang case namin, kapag ka pala kinasal ka at nag-file ka ng, ang tawag nila doon hindi divorce, dissolution of marriage. Yes. Pag dissolution of marriage, ang final mo, pag within 5 years, they consider it as an annulment. I see. It's only after 5 years that they consider it as a divorce. I could be mistaken, pero that was what I was told. That's how it was explained to me. Kaya may mga kasi kahit anong gawin mo, may stigma pa rin na divorcee ka. Correct. And that's also already in the US. So when I asked my cousin, I said, so divorced ka ba? I said ko, divorced ka pala ng first time. Oh, ate, I'm not divorced because I filed it within the 5 years, so I'm annulled. Masyado sa kanilang So, preferred I cannot be considered a divorcee. So, parang I see. sila, nasanay na ng divorce, nahihiya pa silang aminin. Paano pa tayo na talagang walang divorce? Correct. So, talagang, iba-iba. Sa California state law yun. So, hindi ko alam sa ibang states kung iba-ibang batas yan eh. Pero ang lalim nun, no? Yung sa irreconcilable differences. Pero sa pagkaka-explain mo, at saka siguro from the definition or lack of it, from the clear definition or lack of it. So hindi siya sa specific acts, but kumbaga yung parang totality of evidence, Yes. no? Yung Yung sabi mo nga na
yung behavior no, na wala hindi willing mag-adjust. So pwedeng kahit political differences, but if it para enlarges into a personality differences, di ba? Pwede rin. O kahit na religious differences. Oo, yeah, religious Kasi differences. meron akong pinsan na Katoliko, ang napangasawa niya, iba, Iglesia ni Cristo. Pero alam ko, sobrang issue yan sa Iglesia ni Cristo. So ang ginawa nila, nag-compromise, nag-civil wedding, hanggang ngayon kasal pa sila. Pero iba yung, nag-usap na sila na ito yung way of pamamalakad ko o pagpapalaki sa mga anak natin. So, or kung Christian yung isa, iba-iba talaga eh. Basta ba nagkaayos? Edi, walang irreconcilable differences. So, yun yung talagang pinakamalaking issue, yung words na yan. Irreconcilable differences. Parang, kasi ano yung basis mo, ano yung ano mo. Baka dapat nag-attempt sila na, yun nga, they try to work things out, tas wala pa rin because of these, differences that they have. Like, yun nga, mga paniniwala, mga ganun. Mahirap kung very ingrained na or fundamental or basic yung... Kasi katulad nung nabanggit mo kayo na Attorney Maylene, like, halimbawa, yung isa, ang gusto pala niya tumira sa condo. Halimbawa lang, ganun pala niya. Tapos yung isa, bahay. Sa probinsya, ganyan, sa city nature, or city, and ganun. O pag hindi nila na-work out, papasok ba yan sa ganung, di ba? Yung mga ganung bagay. Anyway, marami pang rito. Now, ako naman. Ikaw na. Ano naman, Attorney Maylene, ang pinopropose na procedure for divorce sa ilalim ng panukalang ito? Katulad din ba ito sa ibang bansa na pwede ang joint application or by mutual agreement of the parties? Katulad na lang ng Singapore, China, Brazil, France at Germany. Okay, kasi dahil dun sa version na to, meron kasing pwedeng magamit mo yung grounds ng legal separation, annulment, petition for declaration of nullity of marriages, or yung irreconcilable differences. Yan, most likely, isang tao lang ang pwedeng mag-file niyan. So, at saka, kung ano yung proseso ngayon, yun pa rin yung proseso Sa korte pa rin. Sa korte pa rin, walang shortcut. So, adversarial pa rin. Punta ka pa rin sa korte. Pero ngayon, sa ilalim ng batas na, not batas, but sa ilalim ng bill na to, merong tinatawag na summary judicial proceeding. Ito yung mga grounds na, yung katulad nung kanina, yun yung mga, kung 5 taon na kayong hiwalay, pwedeng joint petition yun. Silang dalawa na. Pero walang kakontsabahan yun. Ibig sabihin, talagang naghiwalay kayo. Kasi oras na malaman na fake yan, edi syempre, babay pa rin yan, denied pa rin yan. So yun yung mga na pwedeng dalawa. Or yung kunyari yung nakakulong siya, o di file tayong dalawa, o talaga naman nakakulong ka, o yung hiwalay na tayo legally, tapos 2 years, ganyan. Convert na lang. O yung kunyari, nagpalit ka ng... nagpalit. Dati, man and a woman, ngayon, woman and woman. Sabihin na natin yung kay Rustom Padilla at saka kay Carmina Villaruel. Nahirapan si Carmina Villaruel na magkuha ng nullity of marriage. So, dito, ayun yan. Ito na yun. Talagang kung ano naman So, hindi siya gayness, Hindi lang siya yung... It's really sexual change, transitioning talaga. So, may kung yan, nag-hormone pills ka na, talagang papunta ka na. Pero meron ka pa rin, papunta pa rin doon, transitioning ka pa rin. So, yan yung mga So, pwede by joint petition na yun. Pero again, and the bill naman only says may. So, katulad nga ni na Joey at saka ni Angie, kahit na nagkaroon ng transition, hindi naman talaga siya mandatory ground na mag-divorce if ever. Pero yung irreconcilable differences, kasama ba siya doon? Hindi siya kasama. So, adversarial pa rin. Adversarial, kailangan i-prove mo talaga. Pa rin. So, ang sa akin, siguro may mga safeguards din naman na ginawa. And to be fair. Except kasi yung word na divorce talagang nagpapantig ang tenga ng mga tao sa salitang yan. Correct. Baka dapat baguhin yung... dapat sana, kung siguro nila, patuloy ito, kung ano man, palitan nila yung terminology. Not just because of the word divorce, but that it should just be additional grounds for dissolution of a marriage. Due to this blah 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 blah. Ito naman din yung mga enumerate nila na more facts
actual than Correct. Para maging para lang mas- may way out. Kasi otherwise, kunyari, what if yung asawa ko nag-decide siya mag-transition? Oo nga. O, di pa paano ako? Kaya nga. Tama. Unless maging tomboy siya, tapos gusto niya lang ng babae, tulad Para si si Angie. Joey, saka si Angie. O, di ba? Ganun So, ang hindi ko sabi nalito nila na rin ako dyan eh. Dati pinapanood ko pa yung mga videos nila, ang cute nila. Cute nilang Tinutulungan ni Joey si Angie na to choose the clothes. And they do it usually sa ibang bansa na kasi nga because of the stigma din dito sa Yes. Philippines. Mahirapan So sila. clearly, their differences were not irreconcilable. Yeah, na. They're very supportive of each other. Yeah, na. very happy together. Kaya sabi niya ni Joey, para dun sa isang interview niya before, na para siyang lesbian. Ganun ang ano niya because Correct, he's in love correct, with yeah, another woman yeah, niya. Kasi si Angie Yeah. niya identifies as a As a woman woman na na, ngayon, diba? So parang sabi niya nga she's blessed kasi parang she's married to her best friend na maka-shopping niya. Tapos yun Correct. na ano. Kaya ang cute-cute nga nung ano nila. Yeah. So, hindi ko alam, hindi ko masagot yung ano yan. Oo. Yeah, okay. So what is clear is that may judicial process. Yes. Yes. And because it's judicial, either both adversarial or summary, may mga safeguards. Yes. So pag may safeguards, merong mga grounds or mga reasons to oppose or to dismiss it. No? Tama. Okay. So Okay. siguro we can go to the last question na. Oh, sige. Okay. Oh, ikaw na magtanong Ako na. ng last question. So, ito talaga yon mga legal experts, pati mga non-legal, they are aware kasi, we are all aware kasi dito sa Section 2, Article 15 ng Constitution. So, may mga nagsasabi kasi na magiging unconstitutional ito, panukalang ito, dahil ayon sa Section 2, Article 15 ng ating saligang batas, marriage as an inviolable social institution is the foundation of the family and shall be protected by the state. So, ano masasabi nyo dito, Attorney Mylene? Contradictory ba ang divorce bill dito sa Constitution? Ayokong mag-decide na o magsabi. Ang sinasabi ko lang is kung itong mga grounds na nakita ko, nabasa ko, hindi naman siya nagiging violative of the Constitution. In fact, andyan yung nullity based Yes. on Correct. psychological Yes. incapacity. Naroon. And even the church itself recognizes that certain marriages do not work, are Yeah. really failures. Yes. That's why they grant church annulments. Yes. In fact, if you, kasi nga dahil sa Tanandal, yung mga tinanong sa amin ng justices doon sa memorandum is it violative of the church and state, separation of powers? So talagang napakanon law ako. Nakita ko na, mas mataas yung requirements natin ay ng civil annulment compared to the church annulment. yes. So it's stricter pa tayo. So parang holier than the Pope. But literally kasi yes, ito yung, correct. so yung church annulment, ito yung grounds nila na ano. So mas madali. At ngayon, dahil sa nalaman ko rin, dahil yung kliyente ko, nag-file kami ng civil annulment, sabay nag-file din siya ng church, nauna pa yung church annulment kaysa sa exactly. civil case namin. So talagang, I think it's just that marriage nga should be an inviolable social institution, pero it should be the right marriage. Yes, tama. So, kasi otherwise, yung foundation ng family mo, pag Yes. mali yung marriage mo, Exactly. sira din. Correct. And I noticed, this is a totally different branch naman, yung children of broken marriages are also damaged. Kahit na anong edad kayo nag-break ng mag-asawa, yung children ninyo may damage paano, So kung mas maganda ba na hindi na lang nakikita kayong nag-aaway para ma-preserve yung mental wellness ng mga bata or psychological well-being, hindi ko alam kasi nga hindi ko pinagdadaanan yan. Thank God. Pero nakikita ko lang yung sa experiences ko, nakikita ko yung mga anak ko, yung mga friends ng mga anak ko na merong ganong issue. Kung pinayagan na lang sigurong, kung merong nagkaroon ng avenue or way out, Baka mas ano pa. na-lesson lang yung... Na-lesson. Mas mahirap kasi for the children na makikita yung parents living in that, na alam nila parang parang facade Farce. lang Farce. o farce lang yung Yes. marriage ng parents Correct. nila. Tapos alam nila, aware sila na wala na, lalo na nga kung meron, for example, domestic violence na involved or meron mga cheating, mas na-expose mga bata doon. Mas mahirap yun. Kumbaga, mas matutraumatize sila doon as compared dun sa sitwasyon na you let the parents, kumbaga, kasi alam nila unhappy parents sila in that Pero if, for example, they find they're allowed to leave that, kind of marriage, unfortunate marriage, and
be given the opportunity to either continue being alone but not lonely, or remarry, Yes. find the proper partner, then the children would be Baka yun nga lang din ang better way off. para patch kung ano mo yung Correct. broken family. Maybe Yes. this avenue could help patch these Yes. breaks in their relationship, and they could still be friends Oo. and be effective parents to their Parents. Yes, children. so, kasi Co-parent. pwede namang Diba? co-parenting Oo. eh. Correct. So, Ayan. yun. Tsaka yung sa inviolability, di ba, nung marriage. Doon nga sa mga nullity cases, pagka nag-ano naman ng Supreme Court na i-declare yung marriage null and void, they also discuss that squarely na it's not naman, tama si Atty. Maylin, you protect the right marriage. The na right naman. marriage. Tama. So, yun yung At saka, poprotektahan ng Estado. oo. So, more importantly sa Tanandal, di ba? Yung family. Yun yung parang mas kailangan protektahan. Correct, diba? correct. Yun, Ayun, okay. nako, napakaganda na ating discussion. Oo nga Substantial eh. but very bitin. Correct, I'm sure marami sobrang pa tayo bitin. mga Oo. questions. But then again, the important points were discussed at maraming naiwan na mga bagay-bagay na dapat natin i-consider din. Oo. So again, thank you very much, Atty. Maylin, for Thank you explaining also. You're and also welcome. allay our doubts and fears about this absolute divorce bill. Oo nga, I agree Atty. Al. Naku, marami pa dapat tayong pag-usapan, pero yun na nga, due to lack of, sabi nga sa court, due to lack of material time. Yan. Correct. So, pero thank you very much ulit, Salamat Atty. din. Maylin, and I hope na next time ulit, you will accept another invite from Magsawa na us. kayo sa Sana nga, Hindi na, anyway, hindi kayo maganda magsasawa nga sa sana inyo. na, hopefully, na pag sa next na ano mo, itong divorce bill na to, Yeah. Yun na yun, pag pala, naging law na. Yung pala ang tatanda na natin. Ang tagal pa palang inabot. 20 years ago, na pala yung ating, I'm highly doubtful it will Yun be na nga passed. eh. Yeah. Kaya sa ibang topic na lang. Tayo magtsikahan. Oo, magtsikahan. Iba naman. Oo. Kasi nga naman, pag inantay natin yun, baka episode 1,000 Or 2,000. ng People's Court bago tayo makaano. Gray hair na tayo. Yes, iba na lang. Ibang Iba na lang. topic. Yes. Okay. Now, bago tayo magpaalam, Atty. Maylin, may huling paalala or pahabol ka ba sa ating mga kahuntahan tungkol sa topic natin today on this absolute divorce bill? Or even marriage in Or general. marriage in general. So people have been asking me if I am for or against divorce. I'm Catholic, so clearly I abide by the Catholic principles. But I am pro true love. Ayan. Okay. Because true love is not hard. Parang Sharon Cuneta movie Ayan, yan. tama. It's tuloy-tuloy lang siya, smooth, flowing, hindi mahirap. Pag true love, tamang tao, tamang oras, tamang sitwasyon. Pag hindi pumasok sa tatlong yan, mag-isip-isip ka at baka hindi siya true love. Akala mo lang, gusto mo lang, pinipilit mo lang. So, huwag. Pabayaan mong mag-flow, kaya ng sinabi mo, mag-move forward ka sa isang relasyon kung hindi nag-work. Kasi hindi talaga yan ang para sa'yo. Yung para sa'yo, madali. Hindi ka paiyakin. Magaling. Bago tayong love guru. Si Atty. Maylin. Para sa'yo, hindi ka paiyakin. Madali, dahil hindi ka Oh, paiyakin. nice. Gusto ko yun. Dapat yun ang tag natin. Teaser natin sa ano na to. Hindi ka paiyakin. O yun. Yes. Okay. Okay, so thank you very much for that, Atty. Maylin. And Thank you, indeed, Ren. we are looking forward to having you again sa People's Court. So that's it mga kauntahan. Hanggang sa susunod, ako po muli si Atty. Al Jumrani. Maraming salamat and see you next time. And Atty. Maylin, siguro Valentine's Day, mag-isip kami ng episode for you, ha? Para ano, our new love guru. Yeah. Gusto ko yung sinabi niya Yes. about that. Hindi pa paiyak. Invite na rin natin si Mr. Ay, oo. Yeah. Oh, sige. Di ba? Hindi ba siya Okay. camera shy? Hindi naman. Hindi naman. Hindi Okay. naman. Yes. Nakikita mo yung contrast namin. Oh, nice, nice. Yan, meron na tayong guest for our couple today. Kaya mo pagalitan ako nun. Sabi, dinawit mo na naman ako. Oo, yan, ganyan yan. Kasi para sa, hindi ako magaling kumanta eh. Yung mister ko magaling kumanta. nice. So pag meron kaming event, talagang, si Rick, Pinupush mo siya. kasi ayun na naman ikaw, ako na naman ang pinakanta. O yan, Atty. Rick, sa Valentine's Day, inano na, advance, ano na. Wow, na, salamat. invite Advance yung invitation. dalawa ni Atty. Maylin para, yun, tama, maganda yun. Yan, thank you very much. And, unfortunately, that's all for now, mga kahuntahan. Pero wag po kayo mag-alala dahil next week, may bago na naman tayong episode ng People's Court. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. And of course, as I mentioned, samahan niyo po kami ulit sa next episode natin. Dito sa show natin na
For the people, by the people, of the people. This is the People's People's Court. Court.